Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, November 3, 2024. At latest update sa low pressure area na ating binabantayan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko sa may eastern section ng Luzon at Visayas. Dahil dito asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Habang mga localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa na umiiral tuwing hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Samantala, ayon rin sa pag-asa, isang bagong sama ng panahon ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, silangan ng Eastern Visayas ngayong araw. Huling namataan ng sentro ng potensyal na bagyo sa layong 1,495 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Sakaling mag-develop nga ito bilang isang bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan nitong bagyong Mars ng pag-asa. Ayon naman sa Japan Meteorological Agency, ang nasabing sama ng panahon ay nag-develop na nga bilang isang tropical depression. Posible itong gagalaw sa direksyon na west-northwestward hanggang northwestward sa mga susunod na 3 araw, bago mag-westward at posible itong lalapit sa northern Luzon. Para naman sa ating long-range forecast, ito pinapakita ng forecast model na ating ginagamit. Consistent ang ipinapakita nito na may sama ng panahon na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at inaasahan na lalapit sa may northern Luzon. Base naman sa pinaka-latest tropical cyclone threat potential ng pag-asa, ay mataas na ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng pag-asa monitoring domain. Dahil dito, nakataas na ang tropical cyclone threat potential sa loob ng forecast period. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, dahil naman sa epekto nitong northeasterly wind flow, asahan sa Batanes at Babuyan Islands ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Habang sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayong makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Keep safe everyone.